Nakikita ko po kanina habang nagjo-joyful, talagang buhay na buhay ang Diyos. Sa pag-awit pa lang po, talaga naman, ginagala ko po yung aking mga mata. Nakikita ko po talaga ang sigla ng ating mga kapatid. Welcome po dun sa mga ngayon lang nakarating dito. At bago po tayo magsimula ng ating banal na gawain, bibigyang daan po natin ang mahalagang anunsyo ni kapatid na Marie de la Cruz. Kapatid na Marie, welcome na po kayo dito. Salamat po, mahal na kapatid. Isang magandang umaga po muli sa inyo. Andito na naman po ako. Buhay po ba ang Diyos? Nais ko lamang pong magpasalamat sa kaganapang kahapon sa pakikipag-cooperation po ng lahat ng alagad, lahat ng CAPS, tagasunod at pasyente sa naging maayos na unang araw ng pasimula ng Marso ng ang gawain ito sa pagbebendisyon po. Salamat po sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Meron lang pong konti pa tayong i-improve para lalo pong gumanda ang ating sa pagbe-bless po, para lalo pong maging solemn. Ano po? Kasi po kahapon habang pinagmamasdan ko po lahat, kung po pwede po sana pag pinapila tayo, hanggang dito lang po tayo ha. Huwag po tayong lumapit dito, bigyan po natin ng space yung mga magbebendisyon. Amen po ba yon? At saka kung maaari po, 3 linya po dito, isa sa gitna, tigi sa magkabilang gilid po. Hanggang dito lang po yung line natin. Ano po, hintayin nyo po yung alagad na magpapalapit sa inyo sa naka-assign na alagad na magbe-bless. Amen po ba yon? Para naman po magkaroon ng privacy yung bineblendisyonan. Kasi po, pag nakadurot kayo, napapakinggan nyo na yung sinasabi, kailangan makipagniig kayo ng sarili sa Ama. Amen po ba yan? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napuspos po ba kayo kahapon? Di po ba daman-daman natin ang Espiritu? Kung solemn tayong habang nakapila tayo, nakikipagniig na tayo, at pagdating natin doon sa magbe-bless sa atin, daman-daman natin ang Panginoon sapagkat yung taimtin ang pakikipagniig natin sa Kanya at lahat ng katanungan natin nasagot. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating mga sarili. At saka po, hinihiling ko lang po sa CAPS, 2 cups po ang inaano ko sa unahan. Sa isang gilid po yung isang cups para po kung halimbawa in case po na may bumaksak, sila po yung mag-a-assist para o kaya po i-guide nila palabas yung mga nabendisyonan sa side na yon. Yung isa naman pong ang cup sa isang gilid po para siya naman mag-a-assist doon. Hindi po pwedeng nasa gitna kasi po crowded na rito sa gitna. Bayaan na lang po natin yung magbe-bless ang nasa gitna. Tayo lang po doon sa gilid. Amen po ba yon? Para po lahat maging maayos. At saka po, eto pa po, kung tayo po ay masyadong napuspos sa mininsahe sa atin kung saan tayo nagpa-bless, kung maaari po ay pag nakipagkwentuhan tayo, hinahinaan natin boses kasi po nadidistorbo naman yung ibang binebless eh. Amen po ba yon? Kasi po kahapon, na-bless po, andun po ako kay Mama Mary. Meron pong nagkukwentuhan doon, dinig ko po yung boses, nadidistorbo po yung mga kapatid natin na binebless. Amen po ba yon? Kung maaari, kung excited tayo sa natanggap natin biyaya, ibulong na lang natin sa katabi natin na kung di natin mapigil na ikwento. Amen po ba? Para po naman, respeto po ba? Kailangan respeto natin yung mga kapwa natin, higit lalo ang espiritu na lumulukob sa katauhan ng mga alagad, o lahat ng nagbebendisyon dito sapagkat po sabi nga kung saan ang katahimikan doon nananahan ng Espiritong Banal. Amen po. Kaya po lagi nating isa puso natin para makamtan lalo natin ang kagalakan at higit na kapuspusan. Amen po. Isa po muli, maraming salamat sa inyong lahat at mamaya po uli umpisahan natin higit lalong mas maganda upang lalong malugod ang ating Panginoon. At meron pa po palang isa, kung hindi pa kayo nagmamadali, hintayin yung matapos yung pong lahat na bendisyonan kasi po nagmensahe ang Banal na Espiritu pagkatapos ng bless. Kung nandito kayo, malay nyo, may mensahe pa uli. Kasi kahapon po ganun eh. Masupresa po kasi ang Panginoon eh. Kaya kung hindi naman kayo nagmamadali, hintayin yung matapos lahat ma-bless. Baka may supresa uli ang Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Muli po, isang magandang umaga sa tanghaling ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakahalaga po nung announcement na yon sapagkat yun po yung pagsasaayos ng ating banal na gawain. Sa bawat araw po, pinahihintulutan na gumawa po tayo ng tema.
Nung nakaraang buwan po sa vigil namin, gusto ko pong ibalita sa inyo na naging napakabunga at napakaganda nung naging vigil namin. At ngayon pong umagang ito, gusto kong gamitin at ibahagi sa inyo. Ang tema po namin noon ay paninikluhod. Kung nung aking pong pinagnilayan, tayo po ay lahat na nandito. Merong panalangin, meron tayong kahilingan. Pero bakit po ba umaabot pa tayo sa manikluhod? Kasi sa akin pong palagay, minsan sa akala natin hindi pa po tayo naririnig. Sa akala natin parang yung panalangin natin parang gas-gas na. Kumbaga nga po sa plaka parang paulit-ulit. Hanggang sa umaabot po tayo sa paninikluhod. Ang tanong po, paano? Paano po natin ginagawang manikluhod? Meron po bang gustong mauna? Sabi po ng Panginoon, yun daw pong nauuna na ipahayag ang kanyang kadakilaan. Yun ang una niyang binibigyan ng biyaya. Palakpakan po natin ang kapatid na si Rino. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Ako po, ang akin pong karanasan sa Panginoon, talaga pong napakabuti ng Diyos sa atin lahat. At sa akin po, naranasan ko po yan. At ito po ang papatutuo ko sa inyo. Ako po, yung sa hindi ko po nakakaalam dito, bago pa lang, ulitin ko po ang kuwan. Ako po nagkasakit ng 20 taon na hindi po ako gumagaling. Pinagagamot ako ng mga magulang, araw-araw umiinom ako ng gamot. Pero sa kabutihan po ng Diyos, nung pong nawawala na ako ng pag-asa, pero inakay po ako ng banal na espiritu dito sa lugar na ito. Nanikluhod po ako sa Panginoon, na ako po sana ay mapagaling niya. Ngunit, nasaksihan ko po na tayo po pala, pagka nanampala tayo sa Panginoon, nanikluhod tayo sa Kanya, ipagkakaloob po niya sa atin ang ating mga kahilingan, gaano man kahirap na sa palagay natin at wala na tayong pag-asa, pero sa Kanya, imposible pa rin. Wala pong hindi magagawa ang Diyos sa atin pagka humiling tayo sa Kanya at tayo nanampalataya at nanikluhod sa Kanya. Alam niyo po ako, kauna-unahan ko pupunta rito. Sabi ko, titigan lang ako ni Apong Kunching, gagaling na ako. Nung po dumadating na po si Apong Kunching dyan, tumanaw po sa akin, hindi ko po inaasahan na ako ang titingnan niya Ando doon po ako, nakatanaw po sa akin, nakangiti sa akin. Hanggang lumalakad siya, nakangiti sa akin. Tumitig naman po ako sa kanya. Nang lumagpas na po siyang ganon, at nagsalita na po siya dyan, nakinig ako ng mga mensahe. Tapos po na maganda po ng mga narinig ko dahil na para sa ikabubuti ko, para sa ikaliligtas ko, hanggang sa matapos yon. Naunawaan ko po lahat yung sinasabi ng banal na espiritu sa pamamagitan na lumulukob kay Apong Kunching. Nung pong nagparaan na po ako ng isang araw, pumunta po ako uli rito. Nagkuhan po ako, nanalangin sa Diyos, nagpasalamat. Tapos po, nagpagamot ako kay Apong Kunching. Lumapit ako sa kanya. Napagayari niyang magpahayag ng mabuting balita na ating kaligtasan. Natapos yun, sinabi na Apong Kunching, pumunta kayo sa harap. Pumunta po ako sa harap dahil na nagpapagamot ako, umiinom pa po ako ng gamot Ngayon po, sabi sa akin ni Apong Kunching, magaling ka na. Nagulat po ako sa sinabi ni Apong Kunching dahil hindi naman niya alam na may sakit ako Sa loob ng 20 taon na may sakit ako, hindi naman niya nalalaman. Wala naman. Noon lang ako pumunta rito, pangalawang beses pa lang ako pumunta, sabi niya sa akin, magaling na ako. Samantalang hindi man niya ako hinihipo. Ganun po kabuti ang Diyos, ganun po ang kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible. Ginagamit niya ang tao na nagpapagamit sa Kanya at nagpapagaling pa. Yun po ang napakabuti ng Diyos sa atin. Dahil tayo, inakay tayo ng banal na espiritu rito para makinig ng salita ng Diyos at para gumaling tayo sa kung tayo man may karamdaman. Yun po, karanasan ko po yun. Mapapatunayan ko po sa inyo. May saksi po rito. Ayan, mga taga-bahay pare, kilala ko. 20 taon akong may sakit, pero hindi ako gumaling. Pero dito, 2 araw lang, sa isang iglap, sa isang kisap mata, ganun kabilis. Sa haba ng 20 taon, nagsawa na ako. Ang magulang ko lang hindi nagsawa sa akin sa kakapagamot sa akin. Umiinom ako ng gamot araw-araw. Sinasaksakan ako buwan-buwan.
Ganun po kahirap ang kalagayan ko. Pagka po ako sinaksakan, robot na po ako, hindi na ako makapagsalita, masakit na po pang ako, hindi na po ako makalakad. Hirap na hirap po ako. Ganun po kahirap ang dinanas ko sa loob ng 20 taon. Kaya po, napakabuti ng Diyos dahil na ako andito sa harap nyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay dapat natin sundin. Ang Diyos ay dapat nating mahalin at sundin habang tayo nabubuhay. Dahil pagka po tayo sumunod sa Diyos, tayo po ay kanyang pagpapalain at bibigyan pa tayo ng mahabang buhay. Dahil po ako nagkasakit pero hindi ako namatay. Sa loob ng 20 taon, hindi po ako namatay dahil na ganun po kabuti ang Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Talagang lahat po tayo, mahal tayo ng Diyos. At lahat tayo, iniingatan tayo ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Banal na Espiritu, ginagamit si Apong Kunsing. Andito kayo sa harapan niya. Ako, hindi ko po masasabing araw-araw kasama ko kayo. Tao lang po ako Pero ang banal na Espiritu, pagpasok mo sa lugar na ito, kasama nyo araw-araw. Nagsasalita sa inyo. Pakinggan yung mabuti. Sapagkat iyan ang pinakamahalaga. Yung mapakinggan natin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Ilan po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyo, kapatid. Sa pagkakaunawa ko po, dininig na siya ng Panginoon, hindi pa siya naninikluhod. Kasi po 2 araw pa lang po magaling na siya Tama po ba? Napakabuti po talaga ng Panginoon. Ano po? Ang sabi nga po niya, hindi pa siya nagsasalita. Sinabi na agad ni Apo Kunching na magaling na siya. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Meron pa po bang gustong mag-volunteer? Nananalig po ba kayo na itong lugar na ito, sa dami ng taong nagpapahayag at nagpapatotoo, ang lugar na ito ay nagdudulot ng hiwaga, mga karamdamang hindi natin aakalain na mapapagaling. Bigyan po natin ng pagkakataon na tayo ay manikluhod sa ating Panginoon. Charles, gusto mong mag-share? Gusto mong manikluhod? Ang oras na ito ay banal. Ang tahanang ito ay banal. Manikluhod ka sa kahilingan mo. Palakpakan po natin na ating kapatid na si Charles. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay narito po kasama po ng aking ina. Nananalig po kami sa kanyang kagalingan po dahil nalaman po na meron po siyang bukol sa kanyang utak. Naniniwala po ako na ang lugar po na ito ay may makapangyarihan at nakakapagpagaling po ng mga sakit at tulad po na sabi po ni brother, napagaling po siya na ganun po kabilis. Ako po ay kinikilabutan nung naririnig ko po siya kasi po yun din po yung kahilingan po namin. Kami po, buong pamilya po namin, mga kapatid po, pinsan po, na kamag-anak po namin, nananalangin po sa kagalingan po ng aking ina. Kami po ay matagal na pong naniniwala sa kabutihan po ng Diyos. At sa mga nangyayari naman po sa buhay namin, kahit gaano po kasimple, nararamdaman po namin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan po ng kabutihan ng ibang tao, kabutihan na nagawa po namin sa iba na naibabalik po nila at nararamdaman ko po na basta po kabutihan ng pinapalaganap po natin sa kapaligiran po natin sa bawat tao. Yun po ang mahalaga na huwag po pansinin yung mga kasamaang nangyayari. Kumbaga, isipin lang kung mga ang dapat matutunan sa mga nangyayari po sa ating buhay. Personal po, ako po ay lumalaban sa mga impluwensya ng kasamaan sa mundo natin ngayon. Nahihirapan po ako dahil hindi po tulad ng ganitong sitwasyon na napapaligiran po ako ng mga nananalig sa Diyos. Ang katotohanan po, ang malungkot na katotohanan ay sa labas naman po ng mga banal na lugar.
meron po talaga mga nangyayaring kahit gaano man po kaliit ay masama pa rin po. Kaya tuloy pa rin po yung panalangin ko na sa kabutihan na pinapanatili ko sa puso ko, sa mga kilala ko po ng mga mabuting tao na sinasamahan po namin, na sana po ay manaig pa rin po mga salita ng Diyos, mga kabutihan po sa mga puso namin. Yun lang po. Napanalangin ko po muli ang kagalingan po ng aking ina. At siyempre po, para sa kagalingan po ng lahat po tayo, ang kagalingan po natin dito po sa gawain po. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Charles, at pinagbigyan mo. Natandaan ko lang yung pangalan mo habang nililista ko kanina. Sabi ko sa sarili ko, yung batang ito merong malalim na saloobin. Manalig ka, Charles, na ang panalangin mo para sa mother mo ay pakikinggan ng Panginoon. Meron po akong isang batang nakausap. Siya ay na mga third year college. Ang nanay po niya ay merong breast cancer at nag-undergo ng chemotherapy. Dahil po itong batang ito ay panganay sa kanilang tatlo, ganun na lang ang panalangin niya at paninikluhod niya sa Panginoon. Mahaba ang proseso, hindi siya nawala ng pag-asa. Hanggang umabot ang kanyang kaisipan sa salitang chemotherapy. Chemotherapy. Sabi niya, alam mo mama, pakikinggan ako ng Diyos. Kasi yung palang word na chemotherapy, nakapaloob doon yung salitang mother. At hindi siya binigo sa kanyang paninikluhod. Ngayon po, ang mother niya ay kung ilang taon nang nabubuhay na parang walang nangyari. Kaya manalig ka lang, Charles, at ipagkakaloob sa'yo. Ngayon naman po ay bigyan po natin ng kaaliwan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kapatid na si Tita Myrna. Ama, maraming salamat po sa katotohanang ang paninikluhod minsan lang manikluhod sa iyo at nagkaroon ng paniniwala at pagtitiwala ang bawat isa sa aming mga anak mo. Ikaw po ay may magagawa. Kaya po, Ama, sa pagkakataong ito, muli po ay samot dalangin ko. Ipadama mo pong muli sa aming lahat na ikaw ay may magagawa sa aming lahat, na sa pamamagitan ng awiting ito ay maniwala at magtiwala kaming lahat na buhay ka. Maraming salamat po, Ama. Samot dalangin ko, manguna't maghari ka sa katauhan ko. Amen. Buhay po ang Diyos. Napakaganda po ng tema, paninikluhod. Kaya po, hindi man ako tuwirang magbahagi, muli po'y damin at namnamin natin ang awiting I Believe. Amen po ba? Maniwala po tayo sapagkat sa bawat araw maraming patunay ang Diyos. Kagaya po sa ating kapatid na ito, buhay na po ang kanyang diwa. Amen ba, anak? Gusto mo bang makiawit sa akin? Gusto mo, anak? Sa totoo lang, anak, kung sa bilang pagkatao tatanungin mo ako, kulang sa akin ang 3 awitin sa bawat araw. Subalit, kung paano nga sa unang pagtindig mo ay niloob ng Amang palapitan ka sa akin at nakiawit ka sa akin,
At yun ang naging panimula. Amen po ba? Hanggang sa araw-araw, ginagamot ka ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo sa pamamagitan ng pagpapaawit sa iyo. Gusto mo bang umawit sa akin? Kahit hindi na ako makaawit, halika. Tumindig ka, anak. Makahiram na po ng isang microphone. Sa totoo lang po, sa akin, ang pag-awit ay higit pa sa kumain ako ng 3 araw kasama ang merienda. Napakasarap pong umawit, subalit mas kalugod-lugod sa Panginoon kung makikiawit sa akin ang ating kapatid. Ka na, anak. Purihin ang Diyos. Pagkatapos ko na lang daw pong umawit, saka daw po siya aawit. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ang mahalaga, aawit siya. Sige po, mahal na kapatid na Alan. Naniniwala po ako sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat ay magnanasang tumupad. For every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe above the storm, the smallest breeze will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, yes, I believe. I believe above the storm, the smallest breeze will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe.
Christ, oh, that to leave, oh, see the sky, then I know Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, Tita Mirna. Nakakapangilabot po, ano? Talagang akmang-akma po rin sa ating tema. Ngayon naman po, gusto kong tumawag ng isang kapatid natin na alam ko po, napakalakas niya kay God. Alam kong maraming beses na siyang nanikluhod at hindi siya binigo. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Tita Promise. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At samahan niyo po ako. O Amang dakila, papuring walang hanggan, pasalamat ay walang katapusan, sa bawat biyayang aming nakakamit, sa iyong pagpapala, Ama, sa buhay na pahiram, sa aming kalakasan, sa katatagan ng kaisipan at kalooban. At batid mo po, Ama, ang bawat paninigluhod ng bawat isang anak mong naririto. Nawa po, Ama, dinggin mo at pagindapatin mong makamit nila, makamit naming lahat ang katugunan mo sa kung ano mang paninigluhod na sa amin iyo'y dinudulog. Ama, salamat po sa iyo sa umagang ito. Buhay kang talaga. Ika'y masurpresa, kaya't walang hanggang pasasalamat ang itinataas ko sa iyo, o dakilang Ama. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo bilang divine mercy ang aming pinaglilingkuran, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na sa aming nakagabay, sa bawat pagdulog ng Inang Birheng Maria sa anumang aming kahilingan, at sa iyong kainalugdan ng aming mahal na Apo Kunching. Amen. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Buhay ang Diyos. Alam niyo po ba ang mga mahal na kapatid? Tama po yung tinura ng kapatid na Rose. Hindi po minsan makalawang ako ay nanikluhod sa Ama. At sa bawat kong paninikluhod, buhay na buhay siya. Hindi man agad kapag daka nakakamit ang anumang kahilingan, subalit ipinagkakaloob kung sadyang kalooban. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Marami na po akong idinulog sa Kanya. At recently, kung narinig niyo po ang pagbabahagi ng mahal na kapatid na Amor kahapon, ang idinulog niya, alingan ng kanyang balikat, kung paano nga ito ay nagkaroon ng injury nung siya ay nadapa o bumagsak. Ako po bilang senior citizen, marami na din pong ouchie sa aking katawan. At bago po nangyari yun kay kapatid na Amor, ito pong balikat ko nito, sadyang napakasakit. Isang umaga, nagising na lang po na ako na sobra ang pain. Halos hindi ko maitaas ang kamay ko. At ito ay silaya ng mga kapatid ko sa choir section. Hindi as ng ganito. Talaga pong buhay ang Diyos na kapag tayo ay matapat sa ating kahilingan, sa ating panambitan, ipagkakaloob niya ang ating kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Nakamit ko po ang kagalingan ng balikat na ito sapagkat nang dinulog ko ito sa mahal na Apo. Ang sabi niya, lamig lang yan, tapalan mo. Hindi na po itinuran kung ano ang dahong itatapal, subalit sa aking pananalig na sa tapal-tapal kagaling ay makakamit. Purihin, dakilain ang Ama, nakapag-joyful na, nakapaglalaba pa, nakapagluluto pa, nakapaghahambalos pa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At eto naman po, naku, nakakahiya sabihin talagang senior citizen na. Ay, tuhod na re. Sa inyo po ba sa inyo dito ang masakit ang tuhod? Taas ang kamay. O, taas ang paa. O, di po ba? Pag po masakit ang tuhod, hindi maigalaw, di po ba? Naku, doon po. Bag po ako'y naupo na sa baba, wag niyo po akong tatanawin kung paanong tatayo. Naglalambitin po ako sa bintana, kanya po laging andun ako sa may bintana doon. At dumating din po ako dun sa point na sumakit yung aking balakang na talaga pong hindi ako halos makalakad, hindi ako makatayo. At ito po'y nangyari nung may birthday ang anak na kapatid na, ano nga po yun, yung sa balot, yung si kapatid na, si Ann, yung pong magbabalot. Andun po, at dahil po, nung umuwi ako sa amin, nung ako'y galing dito, hindi ko pa po naramdaman yon. Subalit pagkagaling ko po dito sa gawain, pagdating ko sa amin, nung maupo ako upang hubarin ang aking medyas, hindi na po ako makatayo. Talaga pong hindi na ako makatayo at ito po ay nasilayan ng kapatid na tani. Talaga pong inaakay na lang ako, hindi ako makalakad. At nang ako po ay dumulog sa mahal na Apo, kung saan nga po sinundan ko siya doon, sa sobra ko pong pag-aalala, sa sobra pong takot na nakalimutan ko ako'y alagad niya, na ako ay hinirang dito sa Dambanang Banal. Ang nasambit ko po sa mahal na Apo, Apo, gagaling po ba to? Although ang ibig kong sabihin ay taliwas doon sa sinabi ko, sapagkat alam ko nga pong ako ay hinirang. Ang tinugon po sa akin ng mahal na Apo ay, kapatid, para kang hindi alagad, hiyang-hiya po ako noon. Totoo po yun. Although nagpapaliwanag ako sa kapatid na Nene Bartolome, yung puntang Liwag, sabi ko, pati hindi naman yun ang ibig kong sabihin kung gagaling pa ako o maaalis yung pain na to. Pero sa sobra ko pong pag-alala, natatakot po akong hindi ako makalakad kasi hindi ako makakapunta dito. Ayoko pong pumunta dito nang ako ay nakasaklay. Ayoko pong hindi ako mag-joyful. Ayoko pong hindi ako makatugon sa panawagan niya. Kanya po ang pananikuluhod ko sa Ama, Ama, parang habag mo na. Ano man po ang sakit na ito, ikaw po ang nakababatid kung paano ang pagmimithi ko na ito ay gumaling upang ako sa panawagan mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. O sige nga po, halata pa po bang meron ako noon? Halata pa po ba? Sa inyo po halatang meron kayo noon? Wala din po, syempre, no? Syempre po, pero buhay na buhay po ang Diyos. Kanya po kayong mga kapatid na may karamdaman, lalo na si kapatid na mami ni Charles. Napaka-touch ako doon sa iyong sharing. Sabi ko, napakamabait namang anak nito. At nakagagalak po makarinig ng isang anak na gano'n para sa magulang. Baka po mawala ako sa topic, although binigyan ko lang po ng pahalaga kung paanong nagbahagi si kapatid na Charles at purihin ng Diyos. Nagalak din po ba kayo sa ibinahagi niya ng anak na Charles? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kanya po, hindi man yun ang paninikluhod nyo, hindi man kagalingan ng lupang katawan, higit pong marapat na ipanikluhod natin ang kagalingan ng ating kaluluwa, sapagkat ito po ang maghahanap natin sa buhay na walang hanggan, kasama ang Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At sa tuwina po, ano man ang inyong dalahin, ano man ang lumbay nyo,
idulog natin sa Ama ng may katapatan upang anuman ang ating idinudulog sa Kanya, maramdaman nyo din po ang pagkilos niya na siya ay buhay sa buhay natin, buhay na kumikilos sa ating buhay, at siya po ay musorpresa. Matahimik po siyang gumagalaw sa ating pagkatao, at isang araw ay magigising ka, galak na galak ang puso mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Marami pa po akong magandang maibabahagi at nahibahagi ko na din po ang iba para naman doon sa aking mga anak. Subalit ang kagalingan at ang kagana kamit ko, Kanya walang hanggang papurit pasasalamat ang itinataas ko sa Diyos Ama, Anak at Espiritu. Nawa po ay mayroon ako na ibahaging mainam na kinapulutan nyo. Maraming salamat po at magandang umaga. Purihin ang Ama. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Talagang napaka-inspiring po palagi ng kanyang mga binabahagi. Ngayon naman po ay, alam ko po dito sa kapatiran, lingid po doon sa kaalaman ng iba. Tayo po, kung tayo ay medyo matagal na rito o maski hindi, basta nakapag-share tayo. Ang ginagawa po ng iba nating kasamahan, ipinananalangin tayo. Kasama na po tayo sa panalangin ng mga kapatid natin kahit hindi nila sinasabi. At tulad nga po nung tema natin ngayon, hindi lang panalangin kundi paninikluhod. At sigurado po ako na itong tatawagin kong ito, kasali sa kapatiran ng ipinaninikluhod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang kapatid na Jessica. Tila ay medyo Tito Alan. I remember so well just fine. How did you know I needed someone in my life? That there's an empty space at the right time in my life. Sa ilang na naawit ni Jessica, sabi po niya, that there is an emptiness in my life. Manalig ka, Jessica. Mafi-fill up yan ng Panginoon. Mawawala ang lahat ng iyan. Magbabalik ka sa pagiging tunay na Jessica. Amen po ba doon? Pwede po ba nating isama si Jessica sa paninikluhod natin sa Panginoon? Salamat po sa inyong lahat. Ngayon naman po ay, bagamat po may rules ulit, na kung maaari po, yung daw po mga madadalas ng natatawag, iba naman. Pero, sadya po na kuminsan talagang kinakailangan po silang matawag. Dahil nga po itong tema na to, isa sa inspirasyon na nagbigay sa akin kaya hindi ko makalimutan. Palakpakan po natin ang aking ina ng kawan ko na si Tita Beth. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito. Muli po ay idinudulog ko sa iyo ang mga anak mo na inakay sa araw na ito.
hindi man po namin lubusang sabihin sa iyo, subalit batid na batid niyo po ang laman ng aming puso't kaisipan, na kaya kami nandirito, mayroon kaming dapat ipanikluhod sa inyo. Batid niyo, Ama, ang pinagdadaanan namin sa buhay, ang bawat isa sa amin, problema sa mga karamdaman, problema sa kabuhayan, pinansyal, pakikipag-ugnayan sa amin mismong mga kasama sa bahay, sa katahimikan ng aming mga puso, Ama. Ipinararating namin ang aming paninikluhod, na nawa anuman po ang pinagdaraanan ng bawat isa sa amin, inyong mapakinggan at bigyan ng katugunan. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Medyo malalim po yung paninikluhod sa ordinaryong pananalangin. Para po sa akin, yung paninikluhod, talagang masidhi. To the max daw po yung ating pagdulog sa ating Panginoon sa tindi ng ating pangangailangan. Amen? Tayo pong mga nandirito, iba't iba ang kadahilanan. Subalit, lahat tayo ay naninikluhod sa ating Panginoon na anuman ang ating kahilingan, nawa Ama, ibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Ang karamdaman, nagdudulot ng kaguluhan ng kaisipan. Amen? Sapagkat ito'y lagi nating iniisip. At kapag ka ang Panginoon ay wala pa sa ating buhay, ang bawat kibot sa ating katawan, nagbibigay sa atin ng pag-aalala at kalumbayan. Mga kapatid, yan po ay isang indikasyon na hindi pa malalim ang ating paniniwala at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat kung tayo lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon, ito po'y paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na isa sa napakagandang mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang mabigyan kayo ng lakas ng loob, upang mabigyan kayo ng ganap na pagtitiwala sa Diyos na walang hindi siya magagawa sa buhay ng bawat anak niya na nagpapakatapat sa Kanya. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo? Ang dagat, kayang-kaya niyang hatiin. Amen? Ang bundok, kayang-kaya niyang tibagin. Ano pa kaya ang bukol sa katawan mo na hindi niya kayang tunawin? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Paano po ito magkakaroon ng kaganapan? Magkakaroon po ito ng kaganapan kung tayo ay ganap na magtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon na siyang makikinig ng bawat paninikluhod natin sa Kanya. Sino nga po ba ang may kapangyarihan na tumunaw ng bukol sa ating katawan? Sasabihin ng doktor, magaya ka ng ganitong kalaking halaga upang ma-opera at matanggal yan. Ano yung assurance na pag natanggal ito, mabubuhay ka pa? Walang may hawak ng ating buhay kundi ang ating Diyos lamang. Siya ang lumikha, siya ang magtatakda kung kailan tayo babawian ng buhay. Kaya kung maririnig natin sa iba, kapwa natin tao, bagamat may pinag-aralan, sasabihin sa atin, may bukol ka, 3 buwan na lang ang aabutin ng buhay mo, at sa 3 buwan na ito, magpa-chemotherapy ka, at baka sakaling mabuhay ka, mga kapatid, walang makapagtatakda niyan, kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Ako po, bilang isang katulad din ninyo na naakay sa banal na lugar na ito, nung bago po ako dito, nanikluhod po ako sa Kanya. At ano po ang pinanikluhod ko sa Kanya? Hindi po nang dahil ako'y may karamdaman. Kung tutuusin nga po, simple lang yun sa akin. Migraine, vertigo, hindi katulad po ng iba sa inyo na talagang medyo
mahihirap yung mga naging karamdaman. Nanikluhod po ako sa Panginoon at ang pinanikluhod ko sa Kanya ay bigyan ako ng katatagan upang higit ko siyang makilala. Yun po yung pinanikluhod ko sa Kanya. Sapagkat kung hindi ko po ipaninikluhod dito sa Ama, baka hindi po ako nagtagal dito. Sapagkat sabi nga po ng kapatid ko na nagpahayag kanina, si kapatid na Charles, sa loob ng dambana, mapipil mo ang presensya ng ating Panginoon. At mapipil mo yung layunin ng bawat isa na magpakabanal. Oras na mag-step out ka, hindi mo lang makita yung tsinelas mo na akala mo'y nawala, na misplace lang pala, mag-iisip ka na ng masama na agaw ka na agad ng kalaban ng Kristo. Amen? Kaya't iyan po ang pinanikluhod ko sa Ama. Magkaroon ako ng katatagan upang higit ko siyang makilala, upang unti-unti maging close kami ng Panginoon at higit ko siyang makilala bilang Diyos na buhay na dapat kong pagtiwalaan habang ako ay nabubuhay. Alam nyo mga kapatid, ang ating paninikluhod ay pakikinggan ng Panginoon kung ganap tayong magiging malapit sa Kanya. Kaya ang dapat maging objective o layunin ng bawat isa sa atin ay gawin, hingin, manikluhod ng kaparaanan upang maging malapit tayo sa Panginoon. Sapagkat once na malapit na tayo sa Panginoon, ano nga bang paninikluhod mo ang hindi niya pakikinggan? Kaya kung halimbawa, naninikluhod kayo, hindi pa pinakikinggan ng Panginoon ang ipinaninikluhod ninyo, magkaroon po kayo ng tinatawag na self-examination. Bakit kaya hindi pa pinakikinggan ng Panginoon ang paninikluhod ko sa Kanya? Baka may kulang. Ano po kaya ang maaaring maging kulang? Kulang pa tayo ng oras nang makadevelop tayo ng mas malalim na pananalig at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sapagkat, once po na-close na tayo ni God, hindi na po kailangan talaga yung marubdob na pananalangin eh. Bakit po? Ang sabi po niya. Sandali po. Mayroong lumbay sa iyong mga mata, parang kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, damdamin mo'y damang-dama ko rin. Yun po, kahit hindi po tayo ganap na manikluhod sa Panginoon, kung malalim na ang ating relasyon sa Kanya, kahit di mo man sabihin, damdamin mo'y damang-dama ko rin. Huwag kang malumbay, aking minamahal. Divine mercy ay naririto lang. Asahan mong mayroong kang kaibigan, sa'yo'y nagmamahal. Kung kailan siya sa sandaling ika'y nalulumbay, siya'y hanapin mo at ang damdamin mo ay gagaan sa sandaling kailangan mo siya. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Damdamin nyo ay gagaan. Hanapin nyo lang ang Panginoon. Bakit hindi nyo maramdaman? Bakit yung inihiling mo 2 years ago hanggang ngayon, yung pa rin ang kahilingan mo? May kaguluhan pa rin ang isip mo. Mabigat pa rin ang nararamdaman mo. Bakit? Sapagkat hindi pa tayo ganap na lumalapit sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung nais po natin na pakinggan ng Panginoon ang ating paninikluhod, ano po yung sabi ko?
yung key word na sinabi ko, palalimin natin ang ating paniniwala at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth. Isang inspirasyon na naman po ang iniwan nyo sa amin. Sa lahat po ng nagbahagi, maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat at awitin ang panalangin itinuro ng Ama.